day. So ngayong araw try natin na i-restore itong headlight ng aking Honda City 2014 top of the line. So makikita nyo, dilaw na yung headlight. Ito yung original pa na headlight since 2014. So kaya nang itsura pag naluluman, naninilaw na. Ngayon try natin ibalik ito sa brand new condition gamit yung kit na nabili natin sa Shopee. Yung pinakita ko kanina, yun yung right side ng sasakyan, yun yung nasa driver side. Then ito naman yung nasa left side. Yan, kung makikita nyo, dilaw na. Subukan natin kung effective ba yung kit na nabili sa Shopee at tingnan natin kung kaya ba talagang i-DIY. Bali ito yung kit na nabili ko sa Shopee. Mura lang ito, no? Meron na siyang sandpaper, meron siyang parang baso na umiinit, sinasaksak sa 12 volts ng sasakyan. Tapos meron din kasamang chemical, ayun yung nagpapa-clear ng glass. So mamaya pakita natin isa-isa. Mura lang ito, nasa 300 lang, 340 kung di ako nagkakamali, sa Shopee ko nabili. Ito yung laman nung kit na nabili ko. Ito yung sinasabi kong baso na umiinit. Yan, meron siyang saksakan, meron siyang cord na sinasaksak sa 12 volts ng sasakyan. Then ito, magkakaibang grit ng sandpaper simula sa pinakamagaspang all the way to 2000, yung pinakapino na sandpaper. So ito yung chemical, liquid chemical ito na sinasalin dito. Salin mo dyan, takpan mo ito, then saksak mo sa sasakyan. Tapos yung lalabas na usok dito kapag kumulo na yung chemical, yun naman yung magpapaputi ng glass. So mamaya papakita natin yan. Ayan, may baon na tubig. Basahin mo yung headlight, tsaka mo lilihain. Ang tawag doon ay wet sanding. Sige, simulan na natin to. Sige, simula tayo sa procedure ng wet sanding. Simulan natin sa pinakamakapal, yung 180 grit na kasama dun sa kit. So gawin lang muna natin, basahin lang natin yung headlight. Saka natin simulang kuskusin. Simula tayo sa pinakamagaspang, yung 180 grit. Mapapansin nyo habang nililihan natin, unti-unti nang lumalabas yung mga dilaw. Ito na yun, i-extract na. Ito yung pinaka top layer ng glass, itong dilaw na ito. So continue na sa pagdiha hanggang mapupunta natin lahat yan. Pero alalay din ang tubig, hindi naman masyadong magas yung glass layer. Ito, hindi ko lang sure kung nakikita sa video, no? Pero ito yung kinuskus natin. Ito yung mga dilaw-dilaw ng headlight kanina. Parang yan yung pinaka top layer nitong headlight natin, itong glass. So sa pamamagitan ng sandpaper, matatanggal yun, yung top layer na yun. Tapos obviously pagka sinandpaper mo to, gagaspang siya. Yun naman ang purpose nung magkakaibang grit ng sandpaper. Sisimulan sa pinakamagaspang para tanggalin yung top layer, then susundan ng mga pino para kinisin naman yung mismong glass.
So yun yung yan yung step by step procedure ng pagliliha natin. Again, nagsimula tayo sa 180 grit. Tapos pataas ng pataas yun all the way to 1,200 grit. So tuloy lang natin yung liha din, tingnan natin magiging resulta mamaya. Tapos na ako sa unang liha, yung 180 grit. Bakit ko nasabing tapos na? Kasi tignan nyo, dito pa lang, sa umpisa pa lang, unang liha pa lang, pero makikita mo na yung napakalaking difference dun sa bago tayo mag-umpisa. Dito pa lang makikita mo na papunta sa maganda itong ginagawa natin. Dito pa lang nakita na lumabas na yung puti ng headlight. Hindi na siya dilaw. Compare dito sa isa. Yan. So kitang-kita yung difference, no. Siguro may magtatanong gaano katagal kong nililiha yun. Sa akin, inabot ako ng around 10 minutes sa pagliliha nito. Pero tingin ko hindi yun general standard para sa lahat ng headlight. Nakadepende pa rin talaga sa severity ng pagkadilaw ng headlight mo. So sa akin, medyo malala na siguro, kaya ganun katagal ang tinagal ng pagkuskus bago tuluyang nawala yung top layer na kulay dilaw. Dumating yung time na nagkukuskus ako, puti na yung matatanggal. So yun, doon ako nagdesisyon na tumigil. Mukhang nakuskus ko na lahat ng dilaw na top layer ng headlight. So sige, lipat tayo ngayon sa sunod na grit ng sandpaper, which is yung 240 naman. Yan, 240 grit. So ganun ulit, tingin ko ito mas madali na to. Hindi na trabaho dito natanggalin yung top layer na kulay dilaw. Pagkus ng trabaho dito ay kinisin na yung mismong surface ng headlight. Sige, tuloy natin to. Katatapos ko na magliha ng 240 grit, pero ito, kitang-kita na talaga. Kitang-kita na talaga na papunta sa maganda tong ginagawa natin. Kulay puti na yung headlight. And again, malabo pa siya. Gawa ng mga gasgas na dinulot ng magaspang na liha. Pero yun naman ang purpose ng pinong liha natin. Yan yung magkikinis dito. Yan yung magkikinis sa surface. Yun, malapit na tayo sa exciting part na. So ito na yung last na grit ng sandpaper, yung 1,200. Ito na pala yung pinakapino na included dun sa kit na binili natin. So yun, tirahin na natin ito. After ng mahabang oras na pagliliha, ito yung naging itsura ng headlight. Sobrang labo. Hindi na siya kulay dilaw, pero sobrang labo niya. As in, hindi mo na nakikita yung nasa loob. Pero pag hinawakan mo, sobrang smooth ang surface. Ibig sabihin nun, naliha natin ng maayos. Na-eliminate natin yung mga gasgas na nagawa ng unang grit ng liha. So yan yung gusto nating ma-achieve dito. Then sabi dun sa instruction ng kit, yan yung kailangan na surface na magawa natin before i-apply yung chemical na gagawin na natin ngayon. Quick comparison lang dito sa niliha nating headlight versus dito sa hindi pa natin naliliha. Yan. Ayun, sa pag-apply naman ng chemical, ito yung kanina ko pa binabanggit na chemical.
Ito ay kasama dun sa standard package nung kit na nabibili sa Shopee. So, ang procedure niyan, ito yung baso na umiinit. Yan, may power outlet siya. Saksak mo lang dito sa 12 volts ng iyong sasakyan. Yan, saksak mo lang dyan. Yan, saksak na. Tapos, yan, ganyan yung tsura niya. So, yan yung baso. I-pour in mo lang dyan yung, buhos mo lang dyan yung chemical. Pagkabuhos mo, immediately takpan mo nito. Tatakpan mo lang ganyan. Tapos ang concept niyan is yung liquid chemical na nasa loob, kukulo yun. Then yung pinaka steam nung pagkulo ay lalabas dito sa tip. Dito sa tip ng takip lalabas niyan. Yun naman yung itututok mo sa headlight. Tututok mong ganyan. Tapos kung ano man yung tamaan ng usok na yun, lilinaw siya. So kanina pinapakita ko yung headlight natin is malabong-malabo siya. Kulay puti siya pero malabo at hindi nakita yung nasa loob. Pero sabi dun sa demo nitong kit na to, once na tamaan nung usok na nanggagaling dito, na lumalabas dito sa tip na to, lilinaw siya. Lilinaw, magmumukhang brand new yung headlight. So yun yung makikita natin ngayon kung totoo ba talaga, no? Try natin. Sige, try natin. Hindi ko lang sure kung nakikita sa video, pero unti-unti na umuusok yung chemical. So try natin itapat dito sa sa headlight na malabo. Tingnan natin kung lilinaw. Wow. Lumilinaw siya. Kita ba sa video? Lumilinaw, guys. Nakita yung pag-transform ng malabong headlight papunta sa malinaw. Kitang-kita yung transformation niya, no? Hindi ko lang alam kung gaano katagal abutin to. Medyo mabagal yung yung buga ng steam. Kasi nasa maliit na tip lang siya, no? Pero yun, tsagayin lang natin. Tingnan natin kung ano magiging result. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-steam, no? Ang masasabi ko lang ay hindi siya instant na proseso, pero madali lang siya. Pero hindi siya instant, kaya kailangan mo ng mahabang pasensya dito. Dahil dahan-dahan yung yung pag-transform ng malabo into malinaw na headlight. Kasi sobrang dahan-dahan siya. So extend mo lang yung pasensya mo, ay magandang resulta naman. Ito na yung finished product. Ano sa tingin nyo, sulit ba yung pagkakagawa? Sulit ba yung pagod? Sulit ba yung 300 pesos sa kit? Pakiramdam ko okay naman. Yan yung itsura ng hindi pa na re-repair. Samantalang ito naman yung itsura ng ni-repair. Mukha na siyang brand new. Para dito sa hindi pa nare-repair. That's it for this video. Sana may natutunan kayo. Kung gusto nyo gayahin nyo na lang. Madali lang, promise. Hindi siya instant. Kakain siya ng oras, about 1 hour to 1.5 hour. Pero sulit naman yung result. Kitang kita nyo naman.